Na-late kami ng 2 minutes sa KL Tower. So hanggang 9:30 kasi yan. So hindi kami pinagbigyan at stricto talaga sila sa oras. And hindi pwede yung please please or please consider mga ganon. Ang masaklap pa dito, hindi kami hinatid ng free shuttle doon sa taas. So naglakad-lakad pa talaga kami from the entrance hanggang sa pinakataas for 5 minutes. Kasi ang alam niya, malilate din lang kami at hindi kami makakaabot. Which is, nagkatotoo kasi hindi niya kami hinatid. Pero that's life. Hello everyone! Kahit na alam naming medyo late na at 9 p.m., sinubukan namin baka sakali makaabot kami sa KL Tower. So, dito sa elevator, makikita nyo from 26th floor pababa hanggang sa ground floor. O, di ba? Grabe yung elevator, no? So, eto yung catch. Nag-rely lang kami sa Google Map or Google Directions. And ang pagkakamali talaga namin is hindi kami nagtanong sa mga guard or locals dito kung saan yung pinaka-shortest route papunta sa KL Tower. So, nagkamali talaga kami at yung longest route yung sinunod namin. Tapos yung feeling namin dito, okay lang siguro na malate. Very Filipino time yung nasa mindset namin. Tapos kung saan-saan kami napadpad, even knowing na baka malate kami. Kasi nga, since foreigner kami dito, na-amaze lang talaga kami dito sa Malaysia kasi ibang-iba ang dinis, walang katao-tao, tapos very confident ka na hindi ka makakablutan ng phone. Kaya ang nangyari, naging exploring na lang ng Kuala Lumpur during nighttime. Tapos at 9 p.m. and makikita nyo na walang katao-tao, di ba? As in wala. So after a few minutes, nakarating na kami dito sa sentro or yung entrance ng KL Tower Malaysia. So meron pa pala kaming lalakarin tapos merong free shuttle sa mga gustong umakyat kasi mataas talaga siya. Medyo na-disappoint lang ako dito kasi sabi ng guard, merong free shuttle. So sakay lang kami dun sa van and aakyat na siya. However, nung kinausap na namin itong van, no, driver, ayaw na niya kaming ihatid kasi sabi niya late na. So, kailangan na lang daw kaming maglakad, i-try lang daw namin, baka pwedeng makahabol pa. Pero sa tingin niya talaga, malilate na kami at hindi namin maaabot yung closing time. So, naglakad na nga kami paakyat and it took us siguro 5 minutes or more than 5 minutes. So, nag-record lang ako ng konti dito at ayan na nga yung entrance. O diba, makikita nyo yung tore talaga, ang laki, ang ducts. Kahit na binilsan namin, medyo napagod na talaga kami, no? Kasi more than 5 minutes yung walking. Medyo hiningal ng konti at talagang pinagpawisan talaga ako dito ng bongga. Nagbaka sakali talaga kami, if ever man, na makahabol. Pero 9:30 na kasi. And nung umakyat kami sa escalator, sabi sa amin, kausapin namin yung counter doon sa may second floor. So dito kasi hindi sila mahilig sa stairs, no? Escalator talaga kapag paakyat. So yan yung model ng KL Tower. Unfortunately, sabi ng counter, you are 2 minutes late, no consideration, better return tomorrow. Okay, so for me, wala naman akong sinisisi sa nangyari, no? I don't blame yung driver kung bakit ayaw niya kaming ihatid paakyat. Kasi nga, thinking na malilate kami at na-late na nga kami. So, ang ginawa na lang namin is nagmuni-muni sa labas. So, hindi naman masama yung loob ko, pero nasayangan lang talaga ako. Tsaka yung pagdating namin dito, yung ilaw is blue. As in blue na iba yung register niya dito sa camera. As in ganyan lang siya. Pero kahapon naman, hindi ganito yung ilaw yung ng KL Tower. Bale, napagod talaga kami sa kakalakad for 30 minutes, tas umakyat pa kami. So, feeling ko, nag-jogging kami. Ganun yung feeling. And gusto ko talagang uminom ng tubig, kaya lang walang tubig. So, talagang nagpahinga muna kami ng konti, nagmuni-muni bago bumalik sa place. So, eto naman yung itsura ng KL Tower nung first night namin. So, white naman yung kanyang ilaw. Hindi siya color blue. Tapos yung nakikita yung isa pang torre doon, isang building yung color red ay yung Merdeka Tower, the tallest in Malaysia and Southeast Asia.
Since this is our last night, talagang sinulit namin yung pagstay namin dito, no? Alangan naman na aalis kami agad. Kasi ang ganda ng scene kahit hindi kami nakapasok sa loob ng KL Tower. Basta magkaroon lang ng memories dito kahit papaano. Meron akong realization dito habang last night namin. Na-remember ko na ayaw nila ng wait. Kapag sasabihin mo kasi na wait, no. We don't wait. We just follow the proper time. Mga ganun sila. Hindi lang dito sa KL Tower, kundi pati sa mga malls or sa mga nakausap namin na kapag time talaga. Pati yung sa pag ano namin ng Grab, sabi ng isang driver, we always make it on time. Ganun sila. Hindi sila yung baka pwedeng pakiusapan, yung mga ganun. Ayaw nila ng ganun. Eto yung nakakaloka. Nakita namin na umakyat yung driver na dala niya yung free shuttle na van. Tapos nung nakita niya kami, nagulat siya at hindi ma-spelling yung mukha niya na gusto niya magtago. For me, mas lalo ko nadismaya, no? Siguro, baka inaakala niya locals kami kasi mukha kaming Malaysian o kaya mukha kaming Indonesian. Kaya hindi niya siguro kami pinagkamalan na mga Pinoy. Hindi naman namin inintroduce yung sarili namin. So, for me, na-disappoint lang ako na siguro kahit papaano sana, no, hinatid kami sa taas kahit na alam niyang late kami. Wala lang, nalungkot lang ako. Medyo naloka lang talaga ako dito paglabas namin ng vicinity ng KL Tower. Biglang nag-iba yung kulay ng KL Tower. Kung mapapansin nyo, merong blue, green, white, mga pink. So, ang realization ko is, kung hindi talaga para sa'yo, hindi para sa'yo. Or kung hindi mo time, hindi mo talaga time. So, for me, hayaan ko na lang to. Memorable experience, pero nakakalungkot. Nung chinek namin ang Google Map kung nasaan kami at asan yung correct way, tinuro niya sa amin na nasa kabilang kanto lang pala between yung tinitirhan naming vortex tapos yung entrance ng KL Tower. So sabi namin, ang syunga-syunga talaga, OMG. Sinunod namin yung Google Map na yung long route ang binigay sa amin. So para sa akin, hindi talaga to for me. Kinabukasan, sinubukan namin na agahan para pumunta sana dyan bago kami pupunta sa airport pero wala late na kami nakapag-prepare so wala na talagang oras para pumunta sa KL Tower. Tsaka baka patagalan kami dyan, magka-fly na kami. So anyway, hindi talaga ito yung tamang time para bisitahin namin itong KL Tower. Malay natin, baka babalik pa ako ng Malaysia and siguro ang uunahin ko talaga na pupuntahan is itong KL Tower. Kaya humanda ka KL Tower if ever man nababalik ako sa Malaysia. Okay, so sana may natutunan kayo sa video. Follow and subscribe na lang kayo sa akin. Thank you!